Kasunod ng nakaraang episode, matapos magpanggap na mahina ng ilang sandali upang subukan sila, ang mag-amang Zuo Fan ay nalaman na ang mga taong nagbabanta sa kanila ay walang iba kundi ang lahat ng mga nangungunang dalubhasa ng Shangguan clan, ang nangungunang angkan sa Eastern Lands. Ang pinuno ay ang pinuno ng angkan na si Shangguan Feixiong. At ang babaeng iniligtas ni Zuo Fan dati ay ang kanyang anak na si Shangguan Qingyan. Para sa isang misyon na kinasasangkutan ng kapalaran ng libu-libong buhay sa Eastern Lands, ang Shangguan clan ay napilitang gamitin ang Gumanor bilang taguan at hilingin kay Zuo Fan at sa kanyang anak na makipagtulungan. Mas nakakagulat pa noong sinabi ni Shangguan Feixiong na si Shangguan Feiyon ay tunay na kanyang nakababatang kapatid. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Shangguan Feixiong, pagkatapos ay nagngalit ang mga ngipin at sinabi. Ngunit mula ng traitor niya ang Eastern Lands at sumapi sa Unbeatable Sword Sovereign sa Central Area, ang matandang ito ay hindi na siya itinuturing na kapatid. Sa pagkakataong ito, naparito lamang kami upang bawiin ang mahalagang kayamanan ng Eastern Lands na kanyang ninakaw. Batang kapatid, umaasa ako na magbibigay ka ng galang sa Four Lands Alliance at tutulungan kami ng kaunti sa pamamagitan ng pagpapatira sa amin ng pansamantala rito sa loob ng ilang oras. Hindi mapigil ang manginig ni Zuo Fan. Tumingin siya ng malalim sa mga tapat na mata ni Shangguan Feixiong, pagkatapos ay tumango ng buong tatag at sinabi, Tito, huwag kang mag-alala. Ang lahat ay pamilya. Tiyak na tutulungan ko ang Shangguan clan na kumpletuhin ang dakilang planong ito. Tila nasilaw sa bayaning momentum na yon, tumango rin ng buong tatag si Shangguan Feixiong at sumigaw bilang pagsang-ayon. Ngunit pagkatapos din noon, agad siyang nag-react, natulala, tumingin kay Zuo Fan nang may pagkalito at nagtanong, Ikaw? Ano ang itinawag mo sa akin? Bahagyang hinaplos ni Zuo Fan ang kanyang ilong at ngumiti ng walang anumang pagkailang, na sumagot, Tito, hindi ba titinanggap mo lang ako bilang iyong pamangkin? Paano mo nakalimutan ng ganoon kabilis? Sinasabi yon, tinapak ni Zuo Fan ang maliit na ulo ni Go Santong na nakatayo sa kanyang tabi, na sinasabi na may maipagmamalaking mukha, Xiao Sanzi, mula ngayon ay miyembro na rin tayo ng isang kilala at iginagalang na angkan. Pagkatapos bumalik ng ating tito sa Eastern Lands, kung may manggahas na mangbuli sa atin, maaari nating direktang iulat ang pangalan ng Shangguan clan. Titingnan ko kung sino pa ang mangangahas na mang-insulto sa mga taong may kapangyarihan at impluwensya. Sa wakas, hindi na natin kailangang patuloy na mamuhay ng pag-alagala sa mga kalye, hahaha. Nang marinig ito, patuloy rin sa pag-iling ng kanyang kayat na maliit na ulo si Go Santong, habang naglalabas ng isang kakaibang tawa at sinasabi, tama yun. Pagkatapos niyan, makakahanap ako ng pagkakataon na pamunuan ng mga tao pabalik sa Western Lands at patayin ang lahat ng mga nangahas na humabol sa atin, upang wakasan ang mga problema sa hinaharap. Sa pagkakita sa eksenang ito, ang lahat ng naroroon ay hindi mapigil ang matulala, na lihim na nag-iisip sa kanilang mga puso, anong uri ng kasamaan ang nangyayari rito? Kani-kanina lamang, ang mag-amang ito ay umaarte na duwag at takot, natatakot na mahanap ng problema. Ngunit sa isang pikit mata, ganap silang nagbago, nagsimulang magsip-sip at kumapit sa hita ng iba. Napakapal talaga ng mukha nila. Ang lahat ay nakatitig ng walang kuskus balungos kay Zuo Fan at sa kanyang anak na tahasang tumatawa, na hindi mapigil ang umiling, ganap na nawala ng masasabi. Ano ba talaga ang tumatakbo sa loob ng ulo ng mag-amang ito? Hindi pa man sila opisyal na nagiging mayayamang bata na may magandang koneksyon, ngunit nagsisimula na silang mag-ilusyon sa buhay ng isang batang Panginoon. At tungkol naman sa pag-uulat ng pangalan ng Shangguan clan kung may mangbuli sa kanila, ano yun? Hindi ba mas malamang na ang mag-amang ito ang mangbabyuli sa iba? Ang Shangguan clan sa Eastern Lands ay sikat bilang isang iginagalang na angkan na edukado at magalang. Tiyak na hindi nila mapahihintulutan ang dalawang walang silbi at walang kwentang tamad na makihalo at dumihan ang reputasyon ng angkan. Sa isang sandali, ang lahat ay nagpakita ng walang magagawang ekspresyon, na sabay-sabay na tumitingin kay Shangguan Feixiong. Lihim na naisip ng lahat, Clan Head, ikaw ang nagpasimula at nag-udyok sa loko-lokong ito, kaya kailangan mong linisin ang sarili mong kalat.
Si Shangguan Feixiong ay nawalan din ng masasabi, habang ang kanyang mukha ay paulit-ulit na nangangatog habang nagbibigay ng pait na ngiti. Hindi niya maiintindihan kung bakit hindi maipaliwanag na nagkaroon siya ng dagdag na pamangkin na tulad nito. Bukod dito, ang orihinal na layunin lamang niya ay umasa sa kaunting koneksyon at sinabi yon ng casual. Sino ang makakaisip na mayroon palang tao sa mundo na napakapal ng mukha para sumabay sa agos at direktang mag-angkin ng ganoong tahasang relasyon sa pamilya? Kahit na nagkalkula ng daan-daan at libu-libong beses, hindi nila kailanman inaasahan na ang may-ari ng lugar na ito ay isang ganoong bastos. Gayunpaman, habang idinidilat ng lahat ang kanilang mga mata sa paghamak kay Zuo Fan at sa kanyang anak, si Shangguan Qingyan na nakatayo sa tabi nila ay biglang humagalpak sa tawa, na napakasaya. Marahil dahil nakasama niya sila ng ilang araw, ang panganay na binibining ito ay medyo nasanay na sa mag-ama, habang tunay na nauunawaan ang kanilang tunay na pagkatao. Sa pagkakita kay Zuo Fan at sa kanyang anak na umaarteng walang hiya at hindi nagpapakita ng anumang pagkapahiya kapag nagsasalita at kumikilos ng ganoon, si Shangguan Qingyan ay hindi lamang walang naramdamang pagkasuklam, kundi masayang sinabi, "Naku, kung ganoon ay ipasya na natin ng ganoon. Mula ngayon, ituring mo na ang sarili mo bilang aking tunay na pinsan." Natigilan si Zuo Fan, pinaliling ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya ng may malalim na tingin, pagkatapos ay walang magagawang ngumiti at umiling. Lihim na naisip ni Zuo Fan, "Pinsan. Naku po, sino ang gustong maging pinsan mo? Ang paggawa ko nito ay dahil lamang sa pangangailangan." Ngunit sa sandaling ito, syempre hindi alam ni Shangguan Feixiong ang tunay na dahilan sa likod nito. Naramdaman lamang niya na hindi maipaliwanag na nagkaroon siya ng 2 pilyong bata na gustong dumihan ang reputasyon ng Shangguan clan. Ito marahil ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Gayunpaman, bilang pinuno ng angkan, kailangan niyang tuparin ang kanyang salita. Ang mga salitang nabitawan ay hindi na mababawi. Si Shangguan Feixiong ay napabuntong hininga na lamang, ikinaway ang kanyang kamay at sinabi, "Kung ganoon ang sitwasyon, gampanan ninyong mabuti ang inyong tungkulin at magsilbing panangga para sa Shangguan clan upang maiwasan ang pagsusuri ng Feiyun King Manor. Ito ay ituturing na inyong ambag. Kapag ang lahat ay natapos ng maayos, kayong dalawa ay dapat." Agad na sumagot si Zuo Fan, "Opo, Tito." Isang walang malay at simpleng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zuo Fan, ang sagot na binigkas ng walang kaunting pag-aalinlangan. Ngunit nang marinig ito, nakaramdam uli si Shangguan Feixiong ng panibagong sakit sa puso. Tumingin siya sa kanyang tunay na pamangkin, na may gwapo, matangkad, at makapangyarihang hitsura, at pagkatapos ay tumingin sa isa na katatangga ay lamang niya, na ang mukha ay mukhang traidor na may mga matang puno ng kalkulasyon ng isang negosyante. Magaling, handang-handa na siyang tuksuhin ang lahat sa angkan pagbalik niya. Naglabas ng mahabang buntong hininga si Shangguan Feixiong at ikinaway ang kanyang kamay. Mukhang sobrang pagod, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malinaw na pagkahapu habang sinasabi, "Sige, ayusin na natin ng ganito. Napag-usapan na ang lahat, dapat nang maghiwa-hiwalay ang lahat." Sinasabi yun, walang magagawang tumayo si Shangguan Feixiong, humarap, at naglakad patungo sa bakuran sa likod. Mabilis na sinabi ni Zuo Fan, "Tito, ipag-aayos ko kayo ng napakagandang kwarto para sa isang nakatatandang tulad mo." Agad na patakbong sumunod si Zuo Fan sa likod ni Shangguan Feixiong, inaalalayan pa ang kanyang braso sa daan, na nagpapakita ng malinaw na pagsipsip na may magaspang ng ngiti habang sinasabi, "Hahaha, dahan-dahan sa paglakad. Tito, hayaang tulungan ka ng iyong pamangkin pabalik sa iyong kwarto." Umiling si Shangguan Feixiong sa pagkabagabag, "Huwag na, nakahanap na kami ng angkop na mga kwarto para sa aming sarili. Kailangan mo lang gampanan ng mabuti ang iyong tungkulin." Gayunpaman, matapos marinig ito, tumanggi pa rin si Zuo Fan na bumitaw, na pilit na sinasabi, "Paano mangyayari iyon? Kailangan kong tuparin ang aking pagiging mabuting pamangkin sa iyo." Lihim na naisip ni Shangguan Feixiong, anong pagiging mabuting pamangkin? Ang sinabi ko kanina ay isang malaking pagkakamali. Si Shangguan Feixiong ay nakangiti na lamang ng mapait at walang magawa, bahagyang itinutulak ang kanyang kamay upang alisin ang kamay ni Zuo Fan, ngunit si Zuo Fan ay tulad ng semento, na sumisipsip at kumakapit ng mahigpit sa kanya, tumangging bumitaw, na nag-iwan sa kanya na ganap na walang magawa.
Talk. Eksakto sa sandaling ito, isang mahinang tunog ang biglang umalingaw-ngaw. Mula sa kung saan, may biglang humawak sa kanang balikat ni Zuo Fan at itinulak siyang tumalsik pabalik. Kailangang umatras ni Zuo Fan ng 5 hakbang bago nagawang balansehin ng may matinding hirap ang kanyang katawan na naitulak pabalik. Itinaas ni Zuo Fan ang kanyang ulo at tumingin sa itaas. Ang taong lumitaw sa harap ng kanyang mga mata ay walang iba kundi ang opisyal na pamangkin ni Shangguan Feixiong, si Shangguan Yulin. Malamig na sumulyap si Shangguan Yulin kay Zuo Fan, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, pagkatapos ay nalalayan niya ang braso ni Shangguan Feixiong. Sa pagkakataong ito, hindi nagpakita si Shangguan Feixiong ng anumang pagkasuklem o pagtanggi, na hinahayaan siyang hawakan ang kanyang braso at akayin siya palayo. Sa pagkakita sa eksenang yun, ang natitirang mga tao ay hindi mapigil ang makaramdam ng inis at pagkasawa. Nagkibit balikat sila, nagpalitan ng tingin, at lihim na tumawa. Matapos obserbahan si Zuo Fan at ang kanyang anak na may mapaghamak na mga mata ng ilang sandali, ang lahat ay dahan-daang naghiwa-hiwalay, bawat isa ay bumabalik sa kanilang sariling kwarto, na may manunuya lamang na tawanan na paminsan-minsang umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Zuo Fan at ng kanyang anak. Ang isang tao ay nanuya, isang Polaka na nagtatangkang kumain ng karne ng gansa. Kapag nakakapit na siya, tiyak na tumatanggi na siyang bumitaw. Ang isa pang tao ay napabuntong hininga, "Hay, ang ating Shangguan clan ay talagang napasok ng 2 bastos, napakalaking kahihiyan talaga." Ang isa pa ay sumali, "Hindi ba tama yun? Ngunit anong opsyon mayroon tayo? Sino ba ang nagsabi sa kanila na magkaroon ng magandang kapalaran, na nagkataong nakatagpo natin kung kailan kailangan natin ng tulong, kaya agad nilang ibinuka ang kanilang malaking bibig, hahaha." Umaasa lamang sa reputasyon ng Shangguan clan, ang 2 basurang yun ay makikinabang ng ilang buhay. Hindi mapigilan ni Gu Santong na ikuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao, nagngangalit ang mga ngipin, na may balak na lumaban agad. Gayunpaman, si Zuo Fan ay hinayla siya pabalik at dahan-daang umiling sa kanya. Masayang sinabi ni Shangguan Qingyan, "Xiao Sanzi, ngayon ay opisyal na akong tita mo, ehehe." Isang mabangong simoy ng hangin ang humagipapawid. Nang walang nakapapansin kung kailan, si Shangguan Qingyan, nakapaalis pa lamang kasama si Shangguan Feixiong, ay mabilis na tumakbo pabalik. Sobrang saya niya. Patuloy na kinukurot ang mukha ni Xiao Sanzi, tumangging bumitaw, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagmamahal. Gayunpaman, malamig na tumingin sa kanya si Xiao Sanzi, agad na itinaboy ang kamay ni Shangguan Qingyan, pagkatapos ay malamig na suminghal, "Sino ang may gustong maging tita ka?" Sinasabi yun, tumalikod si Gu Santong na may malamig na mukha, hindi nag-abalang tumingin kanino man, hindi man lang lumingon pabalik upang tumingin kay Zuo Fan. Hindi mapigilan ni Zuo Fan na mahinang mapabuntong hininga, na naglalabas ng mahabang hininga. Noong araw, ang unbeatable urchin ay lumaban at nanalo sa lahat ng dako. Bakit kailangan niyang magtiis ng ganoong kahihiyan? Gayunpaman, alang-alang sa misyong ito, kailangan niyang magtiis. Marahil ay hindi niya dapat dinala si Gu Santong palayo kay Kunpang. Pagkatapos ng lahat, bata pa si Gu Santong, at tiyak na tratuhin siya ng mabuti ni Kunpang. Kung nanatili siya roon, maaari pa rin siyang maging isang mapang-ipang hari sa buong buhay niya. Lihim na tinanong ni Zuo Fan ang kanyang sarili kung nagkamali ba siya. Marahil ay hindi niya dapat ginawa ng mga desisyon si Xiao Sanzi. Bahagyang nanginig ang mga talukap ng mata ni Zuo Fan, ang kanyang kalooban ay pansamantalang naging tulala. Natigilan si Shangguan Qingyan, tumitingin sa kanya ng may pagkalito at nagtatanong, ano ang nangyari kay Xiao Sanzi? May nagawa ba akong mali sa kanya? Hindi mapigil ang tumawa ni Zuo Fan at nagpaliwanag, walang kinalaman ito sa iyo. Ang mga bata ay katulad lang ng panahon, kapag nagbago ang mood, mabilis pa sa kidlat. Huwag mong pansinin. Mabilis na naglakad si Zuo Fan sa unahan, na tila gustong habulin si Gu Santong, habang sinasabi, pupuntahan ko muna siya. Column. Tahimik na pinagmasdan ni Shangguan Qingyan ang likod ng 2 paalis. Bahagya niyang ikinunot ang kanyang mga kilay, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala.
Eksakto sa sandaling ito, isang matangkad at makapangyarihang figura ang biglang lumitaw sa likod niya. Ang taong yun ay si Shangguan Yulin. Sa pagkakita sa kanya na nakatayo ng tulala na nakatitig sa isang direksyon, hindi niya mapigil ang ngumiti at magtanong, "Pinsan, ano ang tinitingnan mo?" Sumagot si Shangguan Qingyan, "Pinsan. Kanina lang ay nakita ko si Xiao Sanzi na mukhang medyo malungkot. Ano ba talaga ang nangyari?" Ang mga gilid ng labi ni Shangguan Yulin ay kumerba sa isang mapanghamak ng ngisi, habang nanunukso, "Ano ang nangyari?" Haha, ang isang dukhang mag-ama na nakatapak sa mataas na sanga tulad ng Shangguan clan ay tiyak na sobrang saya hanggang sa mabaliw. Paano sila magiging malungkot? Bahagyang itinaas ni Shangguan Qingyan ang kanyang mga kilay, galit na nanlisik sa kanya at sinabi, "Ano ang alam mo? Hindi sila ganoong uri ng tao." Agad na sumagot si Shangguan Yulin, "Hindi ganoong uri ng tao. Kanina lang ay nilinaw nila yun ng husto, hindi ba? Ang mukhang negosyanteng hitsura na yun, basta hindi bulag ang isang tao, malinaw na makikita yon ng kahit sino. Bakit mo pa rin sila gustong ipagtanggol?" Galit na nagtanong pabalik si Shangguan Qingyan, "Ano ang alam mo? Nakasama ko sila at nagtiis ng mga kahirapan ng sabay sa loob ng mahabang panahon. Ang relasyon ng mag-ama ay harmonya at puno ng pagmamahal. Tiyak na hindi sila mga taong sakim o hindi nasisiyahan. Kung talagang ganoong uri sila ng tao, matagal na nila tayong ibinigay sa Feiyun King Manor." Casual na sumagot si Shangguan Yulin, "Dahil lamang yun sa kulang ang kanilang lakas at natatakot sila na patayin mo sila, yun lamang." Agad na umiling ng buong tatag si Shangguan Qingyan, ang kanyang boses ay napakatatag, "Hindi.